Kami ay naniniwala na ang mga bansang Asyano, tulad ng Pilipinas, ay hindi gaanong moderno kaysa sa Europa nang hindi bababa sa 20 taon. Ngunit ng gabing iyon, nalaman namin na ang aming paniniwala ay lubos na mali. Ako si Luis, isang Spanish flight attendant na nagtatrabaho ng mahigit 20 taon. Nakita ko na ang lahat ng uri ng pasahero, mula sa mga royalty, pandaigdigang negosyante, hanggang sa mga dating pinuno ng bansa. Ngunit ang flight ng gabing iyon ay iba. Mayroong 400 pasahero sa eroplano, lahat ay mula sa mataas na antas ng lipunan ng Espanya, may average na edad na mahigit 65, at halos lahat ay naniniwala na ang Europa ang sentro ng mundo. 11 oras matapos umalis ang eroplano sa Madrid, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang 85 taong gulang na lalaki ang bumagsak sa pasilyo. Ang kanyang puso ay tumibok ng hindi regular, at ang katahimikan sa eroplano ay agad na naging gulat. Nagpahayag ang kapitan na magsasagawa ng emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Noon, walang sinuman sa eroplano ang naniwala na ang pagbaba na iyon ay babaguhin ang kanilang buong paniniwala magpakailanman. Bago bumagsak ang 85 taong gulang na lalaki sa pasilyo, bago pa man naging tahimik ang eroplano dahil sa anunsyo ng emergency landing, nagsimula ang lahat 1 linggo bago umalis. Noon ko natanggap ang listahan ng mga pasahero para sa espesyal na flight mula Madrid patungong Maynila. Sa simula, inakala kong pagkakamali ng sistema dahil ang listahan sa harap ko ay halos hindi kapani-paniwala. Halos lahat ng pasahero ay matatandang miyembro ng mga lumang pamilya ng Espanya. Marami sa kanila ang may-ari ng mga ubasan sa La Rioja. Ang ilan ay may-ari ng mga hotel sa baybayin ng Mediterranean. Ang ilan ay dating nasa lokal na politika o mga biyuda ng kilalang pamilya sa Andalusia. Sila ay mula sa Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Mallorca. Ang bawat apelyido ay puno ng bigat ng kasaysayan. At ang pinakakakaiba ay hindi sila lalakbay para sa isang marangyang bakasyon, hindi sila magbabarko, hindi sila maglalaro ng golf, at hindi sila mamimili. Sa dulo ng listahan, mayroon lamang isang maikling pangungusap. Nais ng grupo ng mga manlalakbay na pag-aralan ang sistema ng lipunan at serbisyo ng Pilipinas. Binasa ko ito ng 2 beses at bahagyang napatawa sa aking sarili, hindi dahil sa minamaliit ko ang Pilipinas, ngunit dahil hindi pa ako nakakita ng sinumang nagbabayad ng malaking halaga para lumipad sa iba't ibang kontinente upang pagmasdan ang sistema ng isang bansa. Kadalasan, ang mga taong tulad nila ay naglalakbay para magsaya, hindi para matuto ng mga bagay na maaaring magtanong sa kanilang paniniwala sa buhay. Kinabukasan ng pag-alis, ang Barajas Airport sa Madrid ay abala pa rin tulad ng dati, ngunit ang boarding gate ng aming flight ay may malinaw na ibang kapaligiran. Matatandang babae na may suot na perlas at mapusyaw na kulay na suit, matatandang lalaki na may suot na maayos na tahi na coat, may hawak na tungkod na garing o tunay na balat. Lahat ay tila napaka-elegante na halos parang eksena mula sa isang lumang mundo. Hindi sila maingay, hindi sila magulo, ngunit ang kanilang katahimikan ay hindi kabaitan. Ito ay ang kumpiyansa ng mga taong sanay na laging pinauupo ng mundo. Lumapit ako at binati ang bawat pasahero, ayon sa aking tungkulin, at mabilis kong nalaman na ang grupong ito ay hindi tulad ng ordinaryong tour group. Hindi sila nagtanong tungkol sa alak sa eroplano, hindi sila nagtanong tungkol sa hapunan o upuan, ngunit nagtanong sila tungkol sa mga bagay na sumasalamin sa mas malalim na nakatago. Ang Philippine Airlines ba ay talagang nasa oras? Gaano kahusay ang naya sa paghawak ng mga matatanda? Ang mga ospital ba doon ay may pamantayang Europeo? Ang pampublikong transportasyon ba ay sapat na ligtas para sa aming edad? Ang mga tanong na ito ay tila magalang, ngunit ang tono sa likod ay hindi nagtatago ng pagdududa. Ito ay ang pagdududa ng mga taong mayroon ng sagot sa kanilang isip at naghihintay na lamang ng katotohanan upang kumpirmahin ang kanilang paniniwala. Naalala ko ang isang lalaki ng malinaw. Siya si Don Eduardo mula sa Sevilla, halos 80 taong gulang. Mabagal siyang magsalita, ngunit bawat salita ay may bigat na parang utos. Tiningnan niya ang kanyang boarding pass sa kanyang kamay bago bumaling sa akin na may bahagyang ngiti. Ginoong Luis, sa tingin mo ba talaga
Ang isang lungsod sa Timog Silangang Asya ay maaaring maging kasing ayos ng Madrid o Vienna? Hindi siya nagtanong para makarinig ng sagot. Nagtanong siya para malaman ko kung sino siya. Ngumiti ako bilang paggalang at sumagot ng walang kinikilingan. Ang bawat bansa po ay may iba't ibang kalakasan, Ginoo. Maaring makakita po kayo ng isang bagay na mas interesante kaysa sa inaasahan ninyo. Ngumiti siya tulad ng isang matanda na may pagmamalasakit sa isang bata at sumagot, malalaman natin. Matagal na akong flight crew para malaman na ang uri ay hindi nakikita sa orasan o bag, kundi sa kung paano tinitingnan ng isang tao ang iba. Ang ilan ay mayaman ngunit magalang, ang ilan ay ordinaryo ang pananamit ngunit puno ng dignidad, at ang ilan ay ginagamit ang paggalang bilang isang pabalat sa paghuhusga sa iba. Sa grupong ito, mayroong lahat ng uri ng tao, ngunit isang bagay ang nakakagulat na karaniwan sa kanila. Ang paniniwala na ang Europa ang pamantayan ng kaunlaran at ang ibang bahagi ng mundo ay may tungkuling sumunod. Matapos magsimula ang pagboarding, narinig ko ang maraming usapan habang tinutulungan ko ang mga pasahero na mag-ayos ng kanilang bagahe at dalhin sila sa kanilang mga upuan. Maaaring may magagandang resort ang Pilipinas, ngunit pagdating sa sistema, hindi ito maikukumpara sa Europa. Totoo na ang mga bansang iyon ay kilala sa serbisyo, ngunit iyon ay naiiba sa epektibong infrastruktura. Ang mga Asyano ay magaling sa pagtanggap ng mga turista, hindi ibig sabihin na magaling sila sa pamamahala ng lungsod. Ang mga pangungusap na ito ay hindi sinabi ng may galit o puot, ngunit mas mabigat iyon dahil ito ay mula sa isang matagal nang nakabaon na paniniwala. Isang paniniwala na hindi kailangang isigaw upang makasakit. Isang paniniwala na hindi kailangang maging bastos upang tahimik na mapababa ang halaga ng iba. Sa personal, hindi ko gaanong kilala ang Pilipinas noon. Nakalipat ako ng eroplano sa ilang bansa sa Asya, ngunit hindi pa ako nagtagal sa Maynila. Ang larawan ng Pilipinas sa aking isip ay isang bansa lamang na pangturista, tropikal, may mga makasaysayang simbahan, mga ngiti, masasarap na lutong Pinoy, at magagandang hotel para sa mga kanluraning manlalakbay. Hindi ko minamaliit, ngunit inaamin ko rin na hindi ako umaasa ng higit pa. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi ako lubos na nagalit sa mga sinabi ng mga pasahero. Dahil sa kaibuturan ng aking puso, wala akong sapat na alam para makipagtalo. Ang eroplano ay lumipad mula Madrid ng maayos. Ang kalangitan sa Europa ng araw na iyon ay malinaw. Matapos ang unang oras, nagsimulang kumalma ang cabin. Maraming pasahero ang humingi ng alak, ang ilan ay nagbasa ng libro, ang ilan ay agad na natulog na parang sanay na sa mahabang biyahe. Regular akong nag-i-inspeksyon at napansin ko ang maliliit na detalye na maraming sinasabi tungkol sa mga taong ito. Kadalasan ay magalang nila akong tinatawag, ngunit halos wala sa kanila ang tumitingin sa akin ng diretso habang nagsasalita, na parang ako ay bahagi lamang ng makina at hindi isang tao. Sanay sila sa isang mundo kung saan ang lahat ay handang maglingkod at magbigay ng kaginhawaan. Ang pagkakaroon ng isang tao na nag-aasikaso ng lahat ay hindi pribilehiyo para sa kanila, kundi normal na kalagayan ng buhay. Isang matandang babae mula Barcelona ang humingi ng mainit na tsaa at mahinang nagtanong habang inilalagay ko ang tasa sa harap niya, "Sa tingin mo ba, may makakapagsalita ng Espanyol sa Maynila?" Sumagot ako, "Malamang po, lalo na sa mga internasyonal na lugar." Bahagya siyang nagtaas ng kilay at tumawa. Kung totoo iyon, nakakabilib. Ang pangungusap na iyon ay tila isang papuri, ngunit naramdaman ko ang manipis na linya ng pagmamaliit sa loob na parang sinasabi niya ang isang bagay na imposible o, sa pinakamaliit, hindi inaasahang mangyari sa seryosong antas. Hindi nagtagal pagkatapos niyon, narinig ko si Don Miguel, isang dating doktor mula Barcelona, na nakikipag-usap sa kanyang kasama na gusto niyang makita ang mga ospital sa Maynila ng personal dahil maganda raw pakinggan ang internasyonal na ospital sa mga brochure. Sabi niya, ngunit ang katotohanan ay kadalasang iba. Ang mga salitang iyon ay nagpatawa ng mahina sa mga nakapaligid na mesa. Isang tawa na hindi malakas ngunit puno ng malalim na pagsang-ayon na parang walang sinuman ang nag-iisip na ang Pilipinas ay talagang kayang sorpresahin sila. Bumalik ako sa galley para maghanda ng pagkain
At naaalala ko ang isang pangungusap na narinig ko mula sa isang matandang flight attendant, maraming taon na ang nakalipas. Sinabi niya sa akin na ang mga tao ay naglalakbay ng malayo hindi lang para makita ang mundo, kundi para makita ang kanilang sariling pagkiling ng malapitan. Noon, hindi ko pa gaanong naiintindihan, ngunit sa flight na iyon, nagsimula akong maramdaman na ang pangungusap na ito ay maaaring mas totoo kaysa sa inaakala. Dahil ang nasa eroplano na iyon ay hindi lang 400 pasahero na papunta sa Maynila, kundi isang pananaw sa mundo na sabay-sabay na lumilipad. Isang pananaw na naniniwala na ang kaayusan, katumpakan, pag-aalaga at sibilisasyon ay eksklusibong pag-aari ng Europa. Isang pananaw na handang purihin ang Pilipinas hanggat ang Pilipinas ay nasa papel ng isang kaibig-ibig na host, ngunit hindi pa handang tanggapin na ang bansang iyon ay maaaring may mas mahusay kaysa sa kanila sa antas ng infrastruktura. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalalim ang katahimikan sa eroplano. Ang mga ilaw ay pinahina, ang mga ulap sa labas ng bintana ay unti-unting lumamon sa horizon. Karamihan sa mga pasahero ay nagsimulang magpahinga, at ako ay nagtrabaho sa normal na ritmo ng walang anumang kahina-hinala. Walang sinuman ang nakakaalam na, sa loob ng ilang oras, ang kanilang pinaniniwalaan sa buong buhay nila ay magsisimulang masira mula sa loob. Walang sinuman ang nakakaalam na ang bansang inakala nilang isang mainit na destinasyon lamang sa Asya ay magiging isang malaking salamin na magpapakita sa kanila ng kanilang sariling pagkiling, ang kahinaan ng kanilang mga lumang paniniwala at isa sa pinakamasakit ngunit pinakamarangal na katotohanan sa buhay. Minsan, hindi tayo binabago ng mundo sa pamamagitan ng malakas na salita, kundi binabago tayo nito sa pamamagitan ng katahimikan, katumpakan, at paghahanda na hindi natin inaasahan. At ng gabing iyon, sa kalangitan sa pagitan ng Europa at Asya, nagsisimula na nga iyon. Matapos pahinain ang mga ilaw sa kabin, ang lahat ay dapat na nagpatuloy sa normal na ritmo ng isang night flight. Karamihan sa mga pasahero ay sumandal sa kanilang mga upuan upang magpahinga, ang ilan ay natutulog na, ang ilan ay tahimik na nagbabasa ng libro. Ang tunog ng makina ay regular na halos naging background ng katahimikan. Ngunit sa trabaho ng isang flight attendant, ang katahimikan ay kadalasang manipis na balat lamang na maaaring masira anumang oras. Nang gabing iyon, nasira nga ito. Ini-inspection ko ang business class sa huling pagkakataon bago bumalik sa galley para maghanda ng inumin nang makita ko ang isang matandang lalaki na dahan-dahang lumabas sa banyo. Ang kanyang mukha ay mas maputla kaysa noong umakyat siya sa eroplano. Siya si Don Alejandro, isang 85 taong gulang na retiradong negosyante mula Barcelona. Siya ang taong, noong umakyat sa eroplano, ay nakikipagbiruan pa sa kanyang kasama na ang pagpunta sa Pilipinas ay magiging isang paglalakbay upang patunayan ang katotohanan ng mga Europeo tulad nila. Ngunit noon, wala na siyang mukha ng isang nagbibiro. Isang kamay niya ang nakadiin sa kanyang dibdib. Ang isa pa ay pilit na kumakapit sa sandalan ng upuan upang suportahan ang kanyang sarili. 2 hakbang lang siya nang bumagsak siya sa pasilyo. Ang tunog ng basag na baso sa sahig ay malakas at hindi natural sa katahimikan ng kabin. Pagkatapos, nangyari ang lahat ng napakabilis. Napakabilis na parang pinilit ang oras na lumiit. Agad akong tumakbo sa kanya, sumunod ang 2 pang kasamahan. Maingat namin siyang inilipat, sinuri ang pulso, kinuha ang presyon ng dugo at binigyan siya ng oxygen. Ang kanyang mukha ay lumalala bawat segundo, malamig na pawis ang bumuo sa kanyang noo, ang kanyang labi ay nagsimulang mamutla, ang kanyang paghinga ay hindi regular, at ang kanyang mga mata ay nagsimulang lumabo na parang unti-unting nawawala sa kamalayan. Nagpahayag ako na naghahanap ng medical na tauhan sa eroplano, ngunit walang sumagot. 400 tao sa flight na ito ay puno ng kayamanan, puno ng pangalan ng mga lumang pamilya, puno ng mga taong nagkaroon ng kapangyarihan sa lipunan. Ngunit sa sandaling iyon, walang makakatulong sa lalaking ito, maliban sa oras, at ang oras lamang ang mabilis na nawawala sa aming mga kamay. Agad akong pumasok sa cockpit at inireport ang lahat ng sintomas sa kapitan ng pinakamaikli hanggat maaari. Tahimik ang kapitan ng ilang segundo, pagkatapos ay inutusan ang co-pilot na suriin ang pinakamalapit na malaking paliparan.
Ang aming ruta ay patungo sa Timog Silangang Asya. Ang pinakamalapit at pinakahanda na paliparan ay ang NAIA sa Maynila. Nagtanong ang kapitan ng isang napakahalagang tanong. Gaano tayo kasigurado na agad siyang matatanggap ng paggamot kung doon tayo bababa? Mabilis na binuksan ng co-pilot ang impormasyon at sumagot. Ang NAIA po ay isang malaking sentro ng aviation. May 24 oras na emergency medical system at may mga international hospital na mabilis maabot. Nakatayo ako sa likuran at nakikinig, ngunit sa aking puso ay may kakaibang pag-aalala, hindi dahil sa hindi sapat ang impormasyon, kundi dahil sa aking sariling hindi sinasadyang pagkiling. Wala akong direktang karanasan sa emergency system ng Pilipinas, hindi ko alam kung ang salitang handa sa bansang iyon ay nangangahulugang handa talaga o handa lamang sa dokumento. At sa sitwasyon kung saan ang isang tao ay nakasalalay sa pagitan ng buhay at kamatayan, kahit maliit na pagdududa ay lumalaki ng nakakatakot. Agad na nagpasya ang kapitan, ipinaalam sa air traffic control, humihingi kami ng emergency landing sa Maynila. Nang ipinadala ang anunsyo na ito sa cabin, isang alon ng tensyon ang dumaloy sa lahat ng pasahero na parang walang tunog na kuryente. Ang ilan ay nagsimulang magkatinginan, ang ilan ay nagtanong kung anong nangyari, ang ilan ay may mukha na mas nagpapahayag ng pagkadismaya kaysa pag-aalala na parang ang biglaang pagbabago ng ruta ay isang abala sa kanilang iskediul at hindi isang laban para sa buhay ng isang kasamahan. Narinig ko ang isang lalaki na mahinang nagsabi ngunit malinaw, "Bakit sa Maynila? Wala bang mas magandang lugar?" Ang isa pa ay nagdagdag na may tinig na pilit na nagtatago ng kawalan ng kumpiyansa. Sana ay kaya nila. Hindi ako sumagot dahil sa aking puso. Wala rin akong sagot. Pagkalipas ng ilang minuto, narinig ko ang tinig mula sa air traffic control sa cockpit sa pamamagitan ng radyo. Naaalala ko pa rin ang tono na iyon ng malinaw, gaano man katagal ang lumipas. Hindi ito mabilis, hindi ito malamig, ngunit ito ay isang tinig na matatag, kalmado at nakakagulat na maigsi. Ang Ingles ng opisyal ng Pilipinas ay napakalinaw, ngunit ang nakabihag sa akin ay hindi ang kanyang aksento. Ito ay ang katahimikan na pinagsamahan ng kumpletong kontrol sa sitwasyon. Manila Control, Emergency Landing Approved. Runway Clearance in Progress. Estimated landing in 17 minutes. Medical team standing by. Immediate access upon arrival. Nagulat ako ng ilang segundo, hindi dahil sa pinahintulutan ang emergency landing, kundi dahil sa sumunod na pangungusap. Medical team, standing by. Sabi nila na parang lahat ay naayos na, gayong kakasimula lang namin na opisyal na ipaalam ang sitwasyon. Ang kapitan mismo ay tila nagulat. Agad siyang nagtanong, "Nakatanggap na ba ng detalye ng pasyente ang medical team?" Sumagot ang kabilang dulo ng hindi nagmamadali, "Please provide current condition, medication if known. Cardiac response unit and ambulance are already being positioned." Pakiramdam ko ay may tumigil sa aking sarili. Hindi ito gulat, kundi isang pakiramdam na ganap na kabaligtaran. Ang pakiramdam na may isang tao, sa kabilang panig ng kalangitan, ang tahimik na kumukuha ng bigat ng sitwasyong ito mula sa amin. Nagsimulang iulat ng kapitan ang mga sintomas ni Don Alejandro ng detalyado, mababang presyon ng dugo, hindi regular na paghinga, hinala sa kondisyon ng puso, at posibleng kasaysayan ng paggamit ng gamot sa puso. Sumagot lamang ang kabilang dulo nang maikli na natanggap na ang impormasyon at naipasa na ito sa medical team. Sa loob ng 20 taon kong karanasan, naranasan ko na ang emergency landing sa maraming bansa, narinig ko na ang radyo na puno ng pagmamadali, pagkalito o tensyon. Ngunit ang isang ito ay ibang-iba. Walang puwang para sa pag-aatubili, walang kalabisan ng salita, walang sandali na maramdaman ng nakikinig na ang sistema ay humahabol sa problema. Sa halip, naramdaman na parang ang sistema ay nakatayo na at naghihintay sa problema. Bumalik ako sa cabin at nagpahayag sa mga pasahero na magsasagawa kami ng emergency landing sa Maynila at may medical team na naghihintay. Sinubukan kong gawing matatag ang aking boses, ngunit ang totoo ay hindi ako nagpapanggap na matatag. Nagsimula talaga akong kumalma nang hindi ko namamalayan. Ang kakaibang katahimikan mula sa tinig ng opisyal sa lupa ay naipasa sa akin at mula sa akin, kumalat ito sa mga pasahero ng paunti-unti.
Kahit marami pa rin ang nag-aalala, ang kapaligiran na dating malapit ng maging takot ay nagsimulang maging tahimik na paghihintay. Nagsimulang bumaba ang eroplano, dumaraan sa makakapal na ulap sa gabi. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumitaw mula sa dilim sa ibaba, isang dagat ng ginto at puting ilaw na sumasabog ng may ritmo. Hindi ito maliwanag na parang matigas, tulad ng ilang pang-industriya na lungsod sa Europa, ngunit mayroong init doon na parang ang buong lungsod ay hindi pa natutulog at naghihintay talaga sa amin. 3 minuto bago lumapag, muling nakipag-ugnayan ang kapitan sa Air Traffic Control upang kumpirmahin ang posisyon ng pag-access ng medical team. Agad na dumating ang sagot, "Get position confirm, ambulance at the front, medical access route secured, traffic clear." Tumingin ako sa labas ng maliit na bintana malapit sa pinto ng eroplano at sa dilim na iyon, nakita ko ang kumikislap na asul at pulang ilaw sa malayo bago ito lumapit ng lumapit. Naghihintay nga ang emergency vehicle. Hindi ito salita para aliwin ang crew. Hindi ito pamamaraan ayon sa aklat, kundi isang paghahanda na may tunay na hugis, may tunay na tunog at papalapit sa kamatayan ng aming pasahero. Lumabag ang eroplano sa runway ng may mahinahon ngunit matatag na pagtama. Umungal ang makina habang bumabagal. Maraming pasahero ang mahigpit na humawak sa sandalan ng upuan, ngunit wala ng ingay o reklamo tulad ng dati. Lahat ay nakatingin sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sariling kaginhawaan. Nang ganap na huminto ang eroplano, nangyari ang lahat ng napakabilis. Hindi pa ganap na nabubuksan ang pinto. Nakita ko na ang medical team na nakahanay at handa na sa harap ng hagdan. Hindi sila tumatakbo ng magulo, hindi sila sumisigaw, ngunit gumagalaw sila ng may katumpakan at katahimikan na parang sinasanay nila ito sa buong buhay nila. Ang nagpahinto sa aking paghinga ng ilang sandali ay hindi ang kumpletong kagamitan o ang ambulansya na nakaparada sa harap, kundi ang unang pangungusap na sinabi ng isang babaeng doktor sa akin agad pag-akyat niya sa eroplano. Para kay Don Alejandro, sinabi niya sa Espanyol, hindi ito Espanyol na sapat lang. Hindi ito isang nakasanayang pangungusap para sa serbisyo sa turista, kundi Espanyol na malinaw, magalang, at praktikal sa isang emergency na sitwasyon. Nagulat akong tumingin sa kanya bago ako mabilis na naglakad patungo sa upuan ni Don Alejandro. Mula doon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Alam ng bawat tauhan ang kanilang tungkulin ng lubusan. Ang isa ay nagkabit ng monitor, ang isa ay naghanda ng oxygen, ang isa ay nagtanong tungkol sa gamot, ang isa ay sinusuri ang vital signs. Walang nagbanggaan, walang nagsalita ng labis, walang nagpakita ng gulat. Lahat ay gumalaw na parang mga gears na nagtatrabaho ng may paggalang sa oras at sa buhay ng tao. Ligtas na inilipat si Alejandro sa stretcher at inilabas sa eroplano sa loob lamang ng ilang minuto. Maraming pasahero ang tahimik na nakatayo at nanonood, na parang hindi sila nangangahas na sirain ang katotohanang unti-unting lumilitaw sa kanilang harapan. Si Don Eduardo, na dati ay nagtanong kung sapat ba ang Maynila, ay nakatayo at pinagmamasdan ang eksena ng walang imik. Ang kanyang mukha ay hindi na pagmamaliit, kundi isang senyales ng isang taong nagsisimulang maramdaman na ang labas ng mundo ay maaaring hindi nakaayos sa hiyerarkiya na kanyang pinaniniwalaan. Ako mismo ay nakatayo doon, hindi makatitig ng iba. Sa aking puso ay may dahan-dahang gumagalaw. Hindi pa ito pananampalataya, hindi pa ito lubos na paghanga, kundi ang unang bitak sa pader ng dating paniniwala. Isang bitak na nilikha ng katotohanan, hindi ng anunsyo. Isang bitak na nilikha ng isang sistema na hindi nagpipilit na ipagmalaki ang sarili, ngunit nagpakita ng kapangyarihan nito sa pinakatahimik na paraan. Nang gabing iyon, sa tarmac ng paliparan sa Maynila, nagsimula akong maintindihan sa unang pagkakataon na ang tunay na kaunlaran ay maaaring hindi ang bagay na sumisigaw na ito ang pinakamoderno, kundi ang kakayahang magparamdam ng kaligtasan sa mga taong natatakot, nang halos hindi na kailangan ang isang salita. Nang gabing iyon, nagpalipas kami ng gabi sa isang hotel malapit sa Naya. Walang sinuman ang nagsalita nang marami tulad ng noong umalis kami sa Madrid. Kahit ang mga taong dating nagpakita ng kumpiyansa na parang alam na nila ang lahat ng sagot ay tahimik ng hindi karaniwan,
Ang emergency sa eroplano ay parang nagbigay ng unang bitak sa pader sa puso ng lahat, ngunit ang bitak na iyon ay hindi pa sapat para tuluyang gumuho ang pader. Madalas nating pinoprotektahan ang ating mga dating paniniwala hanggang sa huli, lalo na ang mga paniniwalang nagpapanatili sa ating pagkatao sa buong buhay. Kinabukasan ng umaga, bumaba ako sa lobby at nakita ko ang maraming pasahero na nagtitipon ng mas maaga. Ang kanilang mga mukha ay hindi na pagkadismaya tulad ng kagabi, kundi isang mas komplikadong pakiramdam na parang may pilit na nagpapaliwanag ng kanilang nakita gamit ang kanilang lumang pananaw at habang nagpapaliwanag, lalo silang nahihirapan. Ipinahayag ng airline na si Don Alejandro ay stable na at upang maging maayos ang lahat, ang grupo ay mananatili sa Maynila ng isa pang araw. Samantala, inalok ng NAIA na magkaroon ng espesyal na tour para sa aming grupo sa passenger service system at sa pangunahing support center ng paliparan. Ang ilang pasahero ay nagpakita ng mukha na tila hindi sigurado kung paano tutugon. Isang matandang babae mula sa Valencia ang mahinang nagsabi na baka swerte lang kagabi. Idinagdag ng isa pang lalaki na ang paghawak sa isang emergency na pasyente ay hindi nangangahulugang mahusay ang buong sistema. Si Don Eduardo ay hindi pa rin nagsasalita. Tanging bahagya niyang tinaas ang kanyang baba at tumingin sa labas ng bintana na parang tahimik na kinukumpirma sa kanyang sarili na ang superioridad ng Europa ay hindi maaaring matinag ng isang pangyayari sa isang gabi lamang. Habang bumalik ang bus sa paliparan, nakaupo ako sa harap at tinitingnan ang mga pasahero sa pamamagitan ng salamin. Ang daan patungong NAIA ay malawak, malinis at gumagalaw ng maayos at nakakagulat. Walang saysay na busina, walang pagkadismaya na ipinapakita sa pamamagitan ng manibela tulad ng sa maraming lungsod na aking nakasanayan. Isang kotse ang bumagal para sa isa pang kotse na lumipat ng lane ng natural. Ang maliit na pangyayaring iyon ay hindi isang bagay na magpapagulat sa sinuman, ngunit sumasalamin ito sa isang mahalagang bagay, ang kabaitan na hindi kailangang ipahayag. Nang huminto ang bus sa passenger area ng paliparan at dumaan kami sa malaking salaming pinto, ang nangyari sa buong grupo ay sabay-sabay na katahimikan ng walang pinag-usapan. Marami ang huminto sa paglalakad na parang nakalimutan nilang gumagalaw sila. Ako mismo ay natigilan. Ang natural na liwanag ay dumaloy sa mataas na salaming bubong ng malumanay. Ang loob ay maluwag na halos parang isang pampublikong cultural building kaysa sa isang paliparan. Ang lahat ay malinaw, malinis, at hindi nagpaparamdam ng bigat sa mga naglalakad sa gitna ng abala. Kahit na maraming pasahero, lahat ng tunog ay naabsorb sa antas na hindi nakakaabala sa isa't isa. Mabilis maglakad ang mga tao, ngunit hindi nagbabanggaan. Ang mga tauhan ay nasa kanilang posisyon ng tahimik, walang pagmamadali o pagpapakita ng autoridad sa pamamagitan ng tono ng boses. Isang babaeng Pilipino, mga bandang huling 30s, ang lumapit upang salubungin ang aming grupo. Siya ay nakasuot ng simpleng suit, ngunit elegante. May maliit na pin ng paliparan sa kanyang dibdib. Nang bahagyan niyang itinaas ang kanyang kamay at nagpakilala sa Espanyol ng malumanay, lahat ng grupo ay tumingin halos sabay-sabay. Napansin ko ang mga mata ng maraming pasahero sa sandaling iyon. Hindi sila nagulat dahil lang sa nagsalita siya ng Espanyol, kundi nagulat sila dahil nagsalita siya ng malinaw, magalang, at natural na parang naiintindihan niya ang tono ng wika, hindi lang nagmememorya ng mga salita para sa serbisyo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Beb. Elena Santos, isang espesyal na coordinator para sa mga internasyonal na pasahero, at ngayong araw, dadalhin niya kami sa mga mahalagang lugar ng paliparan upang ipaliwanag kung paano dinisenyo ang mga sistema upang suportahan ang lahat ng grupo ng pasahero. Ang kanyang mga salita ay walang pagyayabang. Hindi niya sinubukang kumbinsihin kami na mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa iba, ngunit habang hindi niya pilitin, lalong nagsasalita ng mas malinaw ang mga bagay sa paligid. Ang unang lugar na dinala niya kami ay ang Automated Immigration Area. Nakakita na ako ng mga automated system sa Europa, ngunit ang kaibahan dito ay hindi ginamit ang teknolohiya upang iparamdam sa mga pasahero na kailangan nilang umangkop sa sistema
kundi ang sistema ay dinisenyo upang mabawasan ang tensyon ng mga gumagamit. Mayroong maraming wika sa screen, malinaw ang mga letra, ang mga pindutan ay nakalagay sa antas ng mata na madaling basahin at ang distansya ng paglalakad ay kinakalkula upang maging angkop para sa mga kabataan at matatanda. Si Don Fernando, isa sa pinakamatanda sa grupo, na kadalasang hindi gumagagamit ng mga automated machine, ay inimbitahan na subukan ito muna. Bahagya siyang tumingin sa pinto nang may pag-aalangan bago dahan-dahang inilagay ang kanyang pasaporte sa scanner. Lumiwanag ang screen na may paliwanag sa Espanyol. Tumingin siya kay Baba, Elena Santos, na parang humihingi ng kumpirmasyon na ligtas ang lahat. Ngumiti lang siya ng bahagya at tumango. Ang kilos na iyon ay may lambing na Pilipino na hindi nagpaparamdam sa kabilang panig na napahiya. Nang bumukas ang pinto sa loob ng ilang segundo, nanatili si Fernando ng ilang sandali bago bumaling. Ang kanyang tingin ay hindi tingin ng isang tao na dumaan lang sa isang mabilis na sistema, kundi tingin ng isang taong nagsisimulang maramdaman na ang tunay na kaginhawaan ay ang hindi pagpaparamdam sa isang tao na pabigat sila sa teknolohiya. Sinubukan ng ibang pasahero ng isa-isa at halos lahat ay nakapasa ng maayos. Walang reklamo, walang pagkalito na nangangailangan ng interbensyon ng tauhan. Isang matandang babae ang bumulong sa akin na sa Paris. Naghintay siya ng halos 1 oras para sa pag-inspeksyon ng dokumento. Ngunit dito, ang buong proseso ay napakabilis na hindi pa siya handa. Ang mga salitang iyon ay hindi na nagtatago ng panunuya. Ito ay isang direktang pagtanggap mula sa totoong damdamin. Pagkatapos noon, pumunta kami sa baggage claim area. Itinuro ni Beba. Elena Santos ang isang malaking display screen na hindi lamang nagsasabi kung saang conveyor belt lalabas ang bagahe ng isang flight, kundi nagtatakda rin ng pagkakasunod-sunod ng paghahatid ayon sa uri ng pasahero at iba't ibang espesyal na kondisyon. Ipinaliwanag niya nang tahimik na ang mga pasaherong lampas sa 25 taong gulang ay maaaring mabigyan ng priority sa bagahe upang mabawasan ang oras ng paghihintay at ang panganib ng matagal na pagtayo. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik muli sa aming grupo dahil sa Europa, kahit ang mga may kaya o nagbabayad ng espesyal na serbisyo ay madalas na kailangan pang maghintay tulad ng iba. Maaaring may pribilehiyo ang sistema, ngunit hindi ito gaanong sensitibo sa kondisyon ng katawan ng tao tulad ng nararapat. Dito, ang binibigyan ng diin ay hindi ang katayuan, kundi ang pagiging angkop ng pangangalaga. Nakita ko ang isang pagbabago sa mukha ng mga miyembro ng grupo, lalo na ang mga matatanda. Hindi lang sila humanga, kundi nagsimula silang maramdaman na tinitingnan sila bilang tao, hindi bilang pasahero numero 1 sa 400. Pagkatapos, dumaan kami sa relaxation zone na dinisenyo ng may malinaw na Filipino touch. Mayroong sapat na berdeng espasyo, isang simulated waterfall na mahinang umaagos. Hindi malakas ang tunog ng tubig upang makakaabala, ngunit sapat para lumambot ang kapaligiran. Ang mga upuan ay nakaayos nang may sapat na distansya para sa mga matatanda at may tahimik na sulok para sa mga gustong magpahinga ng mata mula sa pulutong. Ipinaliwanag ni Babe, Elena Santos, na ang mga manlalakbay ay hindi lang napapagod sa distansya, kundi napapagod din sa patuloy na abala. Kaya, ang isang magandang paliparan ay hindi lamang isang lugar upang ilipat ang mga tao ng epektibo, kundi dapat ding maging isang espasyo na tumutulong na ibalik ang mental na kalusugan ng mga tao sa panahon ng paglalakbay. Hindi ko alam kung saan niya nabasa ang mga aklat tungkol sa mahusay na serbisyo, ngunit ang pangungusap na iyon ay lubos na tumagos sa akin. Dahil sa loob ng 20 taon, nakakita ako ng maraming paliparan na habang nagiging moderno, lalong nagpaparamdam sa mga tao na parang maliliit na bahagi lamang sila sa isang higanteng conveyor belt. Totoo na bumibilis ang lahat, ngunit hindi ito nagpaparamdam sa mga tao na maging mas malambot sa isa't isa. Sa NAIA, nagsimula akong maramdaman ang isang bagay na iba. Ang kahusayan ay hindi hiwalay sa lambot. Sa katunayan, tila nangyayari ito dahil sa lambot mismo. Ang huling lugar na pinuntahan namin ay ang Emergency Medical Center sa loob ng paliparan. Ngayon, hindi na kami nandoon bilang mga nagulantang sa isang emergency sa hating gabi, kundi bilang mga bisita
na nakakita ng sistema ng may buong kamalayan. Ang examining room ay malinis na parang nasa isang high-end na pribadong ospital. Ang bawat kagamitan ay nakaayos ng may lohika. Tahimik na naglalakad ang mga doktor at nurse. Walang kaguluhan, ngunit walang kahit isang sandali na ang lugar na iyon ay nagpakita ng kabagalan. Isang doktor ang lumabas upang batiin kami at ipinaliwanag sa Ingles at Espanyol nang malinaw na ang center na ito ay konektado sa iba't ibang ospital sa Maynila at dinisenyo upang gawing pinakamaikli ang oras sa pagitan ng insidente at paggamot. Hindi siya nagsalita ng may pagmamalaki na parang nagpo-promote, ngunit nagsalita na parang nakikita niya ito bilang isang ordinaryong tungkulin, isang bagay na dapat mangyari at hindi dapat labis na purihin. Agad na nagtanong ang isang matandang babae, paano ang paunang gastos para sa mga emergency na pasahero? Ngumiti ang doktor at mahinang sumagot na ang unang yugto ng emergency procedure ay dinisenyo upang maabot ng hindi hinahayaan ang gastos na humadlang sa pagliligtas ng buhay. Nakita ko ang kanyang mga mata na bahagyang nanginginig. Siguro, mas malinaw na nauunawaan ng isang tao ang halaga ng isang sistema kapag nakatagpo sila ng sandali na ang kanilang sariling buhay o ang buhay ng isang mahal sa buhay ay maaaring gumuho at may isang bagay na pumigil nito nang hindi nagtatanong kung magkano ang kaya mong bayaran o kung sapat ka bang mahalaga. Nang malapit nang matapos ang tour, walang sinuman sa grupo ang nagbanggit pa ng salitang developing country. Walang tumawa sa mga lumang larawan ng Timog Silangang Asya. Walang nagpakita ng pagmamataas na ang kaayusan, pag-aalaga o kakayahang sistematiko ay eksklusibong pag-aari ng Europa. Ang nangyari ng umagang iyon ay hindi lamang ang paghanga ng isang paliparan sa mga bisita, kundi ang unti-unting pagpilit ng isang lugar sa maraming tao na tahimik na tanggapin na maaaring hindi sila naglakbay upang suriin ang Pilipinas. Naglakbay sila upang suriin ng katotohanan, at ang katotohanang iyon ay unti-unting lumilitaw sa isang magalang na paraan ng Pilipino na mahirap pigilan. Matapos umalis sa paliparan ng hapon, ang kapaligiran sa bus ay hindi na tulad ng umaga na natili ang katahimikan, ngunit hindi na ang parehong katahimikan ng umaga. Iyon ay pag-aatubili. Ang katahimikan ng mga taong pilit pa ring pinoprotektahan ang pader sa kanilang puso. Ngunit ngayon, ito ay naging katahimikan ng mga taong nagsisimulang mapagod sa pagtanggi sa katotohanan. Ang katahimikan ng mga taong alam na ang kanilang dating nakikita bilang exception ay maaaring hindi exception kundi ang likas na katangian ng buong sistema ng bansa. Gumagalaw ang Maynila sa hapon sa ritmo ng isang malaking lungsod. Maraming sasakyan ang dumadaloy sa mga kalsada, ang mga elevated bridge ay dumadaan sa horizon. Ang mga salaming gusali ay nagpapalit-palit sa mga simbahan na may gintong bubong na lumilitaw paminsan-minsan. Ang lungsod na ito ay hindi nagpapalit ng nakaraan upang ipahayag ang pagiging moderno at hindi rin ito kumakapit sa nakaraan upang harangan ang hinaharap. Ito ay kakaibang nagsasama-sama sa paraang hindi ko pa nakikita. Maraming pasahero ang tahimik na tumitingin sa labas ng bintana. Ang matandang babae mula Barcelona ay nagsabi, "Akala ko mas magulo ang Maynila. Ang pangungusap na iyon ay tila ordinaryo, ngunit alam kong may malaking bigat iyon. Dahil ang mga taong nagpasya na, bago pa man ay hindi madaling magbago ng kanilang sinasabi, malibang pilitin sila ng katotohanan." Si Don Eduardo ay nakaupo pa rin ng tuwid. Tinitingnan niya ang matataas na gusali at mga overpass sa salamin nang may tingin na pilit na pinapanatili ang kanyang katahimikan, ngunit nagsisimula akong makakita ng isang bagay sa katahimikan na iyon. Hindi na ito kumpiyansa, kundi isang pagtatangka na panatilihin ang kanyang sariling balanse upang hindi masyadong madala sa kanyang nakita. Para siyang isang taong nakatayo sa isang lupa na bahagyang nanginginig sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit sinasabi pa rin sa kanyang sarili na hangin lamang iyon. Nang huminto ang bus malapit sa istasyon ng MRT, maraming pasahero ang agad na nagpakita ng pag-aatubili. Para sa kanila, ang pampublikong transportasyon ay hindi isang lugar na nakasanayan ng mga taong tulad nila. Sa Europa, maraming may kaya ang gumagamit ng pribadong sasakyan, driver, o espesyal na serbisyo kaysa sa maranasan ang buhay ng lungsod sa pamamagitan ng subway o tram.
Kahit na ginamit nila minsan, iyon ay bilang turista, hindi bilang isang tao na gustong maintindihan kung paano inaalagaan ng sistema ang mga tao. Nagsalita si Don Eduardo ng mahinahon ngunit malinaw. Sana ay hindi kami magsiksikan tulad ng sa maraming malalaking lungsod sa Europa. Walang sumagot sa kanya. Siguro dahil wala nang gustong sumuporta sa kanyang sinabi ng buo, ngunit wala pa ring nangahas na sumalungat ng malinaw. Ang lumang pader ay hindi pa ganap na gumuho, unti-unti lamang itong nabibitak. Nang umakyat kami sa rampa, ang unang impresyon ay hindi mula sa karangyaan, kundi mula sa kaluwagan. Ang istasyon ng MRT sa Maynila ay hindi maganda ang palamuti, ngunit ang lahat ay may dahilan. Ang mga pasilyo ay sapat na maluwag para makasalubong ang mga tao nang hindi nagbabanggaan. Ang mga signage ay malinaw, parehong sa Filipino at Ingles, at nakalagay sa posisyon na madaling hanapin ng mata. Ang mga ticket machine ay nakaayos upang hindi humadlang sa daloy ng mga tao at ang pinakamahalaga, ang buong lugar ay nagpaparamdam ng kaligtasan nang hindi kailangan takutin ang mga gumagamit ng mahigpit na patakaran. Napansin ko ang mga tao sa paligid, mga nagtatrabaho, mga estudyante, mga turista, mga pari, mga matatanda, mga ina na may maliliit na anak. Lahat ay gumagalaw sa iisang sistema nang halos walang kailangan mag-utos. Walang sigawan, walang tulakan, walang tensyon sa hangin na nakasanayan ko mula sa ilang sistema ng transportasyon sa Europa. Doon, ang mga tao ay kadalasang gumagalaw na parang nakikipaglaban sa oras at nakikipaglaban din sa isa't isa. Ngunit sa Maynila, kahit na mabilis pa rin ang takbo ng oras, hindi nito pinipilit ang mga tao na maging matigas sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Beba Elena Santos na sumama sa amin mula sa paliparan na ang sistema ng MRT sa lungsod ay dinisenyo na isinasaalang-alang ang daloy ng iba't ibang grupo ng pasahero, hindi lang ang mga kabataang nagtatrabaho, kundi pati na rin ang mga matatanda, mga turista, at ang mga hindi sanay sa wikang Filipino. Hindi niya madalas gamitin ang salitang moderno. Mas madalas niyang gamitin ang salitang praktikal. At ang salitang ito mismo ang nagpasimula sa akin na mas maintindihan ang Pilipinas ng paunti-unti. Ang bansang ito ay tila hindi nagtatangkang talunin ang sinuman sa pamamagitan ng imahe, kundi nagtatangkang gawing mas madali ang pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa maliliit na detalye na madalas hindi nakikita ng mga tagalabas. Palapit kami sa pinto ng platform at muling bumagal ang buong grupo ng pasahero. Ang nagpahinto sa kanila ay hindi pagkalito, kundi pagtataka. Sa buong haba ng platform, may safety gates na magkakasunod na nakaayos. Malinis ang sahig na bahagyang sumasalamin ng liwanag. Walang malagkit na bakas, walang piraso ng papel, walang madilim na sulok na nagpaparamdam ng pag-aalala. Hindi ko ibig sabihin na walang safety system ang mga lungsod sa Europa, ngunit sa maraming lugar, ang kaligtasan ay kadalasang parang dagdag na layer na idinagdag lamang sa huli. Ngunit dito, pakiramdam na parang isinama na ito sa arkitektura mula pa sa simula. Si Miguel, ang dating doktor na tahimik ng umagang iyon, ay lumapit sa safety gate at bahagyang tumango. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan, sabi niya sa kanyang kaibigan sa tabi. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na pumipigil bago pa man mangyari. Ang kanyang mga salita ay nagpalingon sa akin dahil tugma ito sa aking nagsisimulang maramdaman mula pa kagabi. Ang isang mahusay na sistema ay hindi lamang mahusay sa paglutas ng problema, kundi ito ay isang sistema na nagsisikap na huwag hayaang lumala ang problema sa simula pa lang. Hindi pa dumarating ang tren, ngunit ang mga pasahero sa platform ay nakatayo ng may distansya. May malinaw na pila sa mga boarding point nang halos walang sinuman ang sumisingit o nanunulak. Walang tauhan na nakatayo at naguutos, walang paulit-ulit na anunsyo ng pagsaway. Lahat ay nangyari dahil tila naiintindihan na ng mga tao ang pangkalahatang kasunduan. Ito ang mas nakakagulat sa akin kaysa sa kalinisan o pagiging nasa oras. Dahil ang kaayusan na dulot ng kontrol ay iba sa kaayusan na dulot ng paggalang sa iba. Sa Europa, maraming lungsod ang may matibay na disiplina sa publiko, ngunit madalas itong nakabatay sa istruktura ng pagpapatupad ng batas. Kung walang malinaw na batas, maaaring mawala agad ang kaginhawaan, ngunit dito,
nagsisimula akong makakita ng ibang kultura. Isang kultura kung saan maraming tao ang hindi gumagawa ng ilang bagay hindi dahil sa takot sa parusa, kundi dahil ayaw nilang abalahin ang iba. Ang konseptong ito, tinawag ni Beb Elena Santos ng mahina habang naghihintay ng tren na pakikipagkapwa-tao. Narinig ko na ang salitang ito noon, ngunit ngayon ko lang talaga naintindihan. Hindi lang ito pagiging magalang at hindi lang ito kabaitan, kundi ito ay pagkilala sa presensya ng iba sa iisang espasyo, isang panlipunang likas na ugali na nagpapahintulot sa mga tao na bahagyang ibaba ang kanilang sariling kaginhawaan upang mas maging maayos ang daloy ng buong sistema para sa lahat. Dumating ang tren sa tamang oras na ipinapakita sa digital sign. Nang bumukas ang pinto, natural na lumabas muna ang mga pasahero sa tren. Pagkatapos, dahan-dahang sumakay ang mga naghihintay. Walang pagmamadali, walang sinuman ang sumingit. Ang lahat ay parang maliit na eksena na nangyayari araw-araw na marahil ay hindi na nararamdaman ng mga tao sa lungsod na espesyal. Ngunit para sa aming grupo, ito ay sapat na espesyal para makalimutan ng marami na magpatuloy sa paglalakad. Sa loob ng tren, malamig, malinis, at mas mababa ang amoy kaysa sa karaniwan kong nakikita sa maraming sistema ng tren. Kumikinang ang mga hawakan, walang basura sa sahig. Ang mga upuan ay simpleng nakaayos, hindi marangya, ngunit nagbibigay ng pakiramdam ng patuloy na pag-aalaga. Tumingin ako sa mga pasaherong Pilipino sa paligid. Marami ang tumitingin sa kanilang telepono. Ang ilan ay nakapikit at nagpapahinga. Ang ilan ay mahinang nag-uusap. Walang nagsasalita ng malakas. Walang matigas na tingin, walang kapaligiran na nagpaparamdam sa mga matatanda o sa mga dayuhan na sila ay pabigat sa espasyo. At ang talagang nagpatahimik kay Don Eduardo ay nangyari sa susunod na istasyon. Isang matandang lalaki ang pumasok. May dala siyang simpleng tela na bag at mas mabagal maglakad kaysa sa iba dahil gumagamit siya ng tungkod. Bago pa man siya makahanap ng upuan, agad na tumayo ang isang binata na mga 20s, nakasuot ng pang-opisina. Hindi siya tumayo nang nag-aatubili o tumingin sa kaliwat kanan at naghintay na gawin ng iba muna, kundi ang lahat ay natural na parang hindi na kailangan magdesisyon. Bahagya siyang yumuko sa matandang lalaki at tumayo upang humawak sa hawakan. Ang eksena ay napakasimple na kung nangyari lamang ng isang beses, maaaring walang malaking bigat. Ngunit ilang istasyon, pagkatapos, isang babae sa kalagitnaan ng edad ang tumayo para sa isang buntis na turista at ilang minuto pagkatapos noon, isang babaeng estudyante ang lumipat upang mas komportable makaupo ang isang ina na may dalang anak nang hindi humihingi ng sinuman. Tumingin ako kay Don Eduardo. Wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang tingin ay malinaw na nagbago. Ito ay ang tingin ng isang taong hindi na maipaliwanag ang kanyang nakita na umaayon sa kanyang dating pananaw. Dahil ang nangyayari sa harap niya ay hindi isang setup na eksena. Walang tauhan na nakabantay, walang sinuman ang nakakaalam na may 400 Espanyol na nakaupo at nagmamasid sa tren na ito. Hindi ito pagtanggap sa mga bisita, kundi ang ordinaryong pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa lungsod. Isang matandang babae sa grupo ang bumulong sa akin. Ito ba ay normal dito? Sumagot lamang ako. Mukhang ganoon po. Dahil ako mismo ay nagtataka rin. Ngunit ang kaibahan ay nagsisimula na akong ayaw ipaliwanag ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng pagiging nagkataon lamang. Habang dumadaan ang tren sa business district at ang mga larawan ng matataas na gusali na nagpapalit-palit sa ilaw ng paglubog ng araw ay dumadaan sa bintana, naramdaman ko na ang pag-iisip ng buong grupo ay inililipat din kasama ng tren. Hindi lang mula sa paliparan patungo sa sentro ng lungsod, kundi mula sa dating paniniwala patungo sa isang mas komplikadong espasyo. Ang Pilipinas ay hindi nagtatangkang patunayan na mas mahusay ito kaysa sa sinuman. Ipinapakita lamang nito na ang kaunlaran ay maaaring magkaroon ng malambot na mukha. Ang kaayusan ay hindi kailangan maging malamig. Ang kahusayan ay hindi kailangan magparamdam sa mga tao na maliit. At ang pag-aalaga sa mga mahihina ay hindi lamang tungkol sa personal na kabutihan, kundi maaari talagang maibalot sa ritmo ng buhay ng lungsod. Nang bumaba kami sa tren, wala nang sinuman sa grupo ang nagsabi na mas mahusay ang transport system ng Europa. Kahit na wala pang nagpapahayag ng direktang pagtanggap,
nakita ko na ang pader sa kanilang puso ay nagsisimula ng mawalan ng dating hugis. Dahil minsan, ang nagpapabago sa isip ng tao ay hindi isang malaking pangyayari, kundi ang patuloy na pagkakita sa maliliit na katotohanan hanggang sa hindi na nila kayang lokohin ang kanilang sarili. Matapos umalis sa MRT ng gabing iyon, inakala ko na sapat na ang sorpresa na natanggap ng aming grupo para sa isang araw. Ang paliparan ay nagpasimula sa kanila na magtanong sa kanilang paniniwala. Ang transport system ng Maynila ay nagpatibay pa ng pagdududa na iyon. Ngunit hindi ko pa rin alam na ang talagang magpapagiba sa pader sa puso ng marami ay mangyayari sa susunod na umaga. At mangyayari ito sa pinakasensitibong lugar para sa lahat ng matatanda, ang ospital. Umaga ng ikatlong araw, ang hangin sa lobby ng hotel ay kakaibang tahimik. Ang malambot na liwanag mula sa salamin sa harap ay dumaloy sa kulay cream na marmol na sahig. Ang mga tauhan ng hotel ay nakatayo ng maayos sa kanilang posisyon. Ang ilang bisita ay tahimik na umiinom ng kape at ang aming grupo ay naghahanda na umalis para sa susunod na schedule. Ngunit bago pa man magsimula ang lahat, isang lalaki sa grupo ang bumagsak sa sofa malapit sa counter. Siya si Don Rafael, isang dating professor mula sa Valencia, 72 taong gulang. Sa simula, sinubukan niyang sabihin na nahihilo lang siya ng bahagya, ngunit ang kanyang mukha ay masyadong maputla para maging simpleng pagod lamang. Malamig na pawis ang nagsimulang kumapit sa kanyang sentido. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, at nang hawakan ko ang kanyang pulso upang suriin ang kanyang kondisyon, agad kong nalaman na ang kanyang katawan ay nagbibigay ng kakaibang senyales. Hindi pa ako nakakatawag ng ambulansya, lumapit na ang manager ng hotel ng mahinahon. Hindi siya nagpakita ng kahit kaunting gulat, ngunit hindi rin siya naging mabagal kahit kaunti. Nagtanong siya ng 3 maikling sintomas sa Ingles. Pagkatapos ay bumaling at nagbigay ng maikling utos sa isa pang tauhan sa Filipino at bumalik upang sabihin sa akin na ang International Hospital ay wala pang 10 minuto ang layo. Ang sasakyan ay inihahanda na at ang ospital ay nakatanggap na ng paunang impormasyon. Ang huling pangungusap na iyon ang nagpalingon sa akin sa kanya agad. Nakatanggap na ng impormasyon, tumango siya na parang normal lang. Opo, upang maging handa ang departamento ng pasyente bago pa man dumating. Muli, naramdaman ko ang parehong ritmo na nangyari sa eroplano ng unang gabi. Ang ritmo ng isang sistema na hindi naghihintay na kumatok ang problema sa pinto bago pa man kumilos, kundi laging kumikilos ng maaga, tahimik, at hindi nagyayabang. Maingat na inalalay si Don Rafael sa sasakyan. Tahimik na nakatayo at nanonood ang ibang pasahero. Wala nang nagbiruan, walang nang pumuna tulad ng unang araw. Ang katahimikan na ito ay may ibang kahulugan. Ito ay ang sama-samang pagkilala na ang kalusugan ay isang lugar kung saan walang sinuman ang maaaring gumamit ng pagmamataas upang protektahan ang sarili ng matagal, lalo na kapag umabot na ang edad sa punto kung saan ang katawan ay nagsisimula ng hindi na kontrolado. Habang nakasakay sa sasakyan patungo sa ospital, tiningnan ko ang Maynila sa pamamagitan ng bintana. Gumagalaw pa rin ang lungsod, naglalakad pa rin ang mga tao sa kalsada, dumadaloy pa rin ang mga sasakyan sa malalaking intersection, at ang mga street food stall ay bukas pa rin tulad ng dati. Ngunit sa sasakyang iyon, iba ang pakiramdam ng oras. Hindi ito ang bilis ng isang malaking lungsod na humahabol sa amin, kundi ang bilis ng puso ng isang tao na nangangailangan ng sagot, at ang sagot na iyon, kung mabilis o mabagal, ay maaring magpabago sa buong araw, sa buong biyahe, o maging sa natitirang bahagi ng buhay. Nang dumating ang sasakyan sa ospital, ang una kong nakita ay ang malawak na bukas na pasukan. Nakahanda na ang mga tauhan na may wheelchair bago pa man kami. Hindi sila naghihintay na naguguluhan kung saan tatanggapin ang tao, kundi nakatayo sila sa angkop at malinaw na posisyon at handang magtrabaho agad. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, isang babaeng tauhan ang lumapit na may magalang na ngiti ng Pilipino at sinabi ang pangungusap na nagpapataas kay Don Rafael ng kanyang ulo upang tumingin. Don Rafael, this way please. Hindi ito mahabang Espanyol, ngunit sapat na ito upang maramdaman ng pasyente na hindi siya itinapon sa isang malamig na dayuhang sistema. Siya ay tinatanggap sa isang lugar
na alam ang kanyang kinakatakutan at nagsisikap na bawasan ang takot na iyon mula pa sa unang sandali. Ang lobby ng ospital ay malawak, malinis, at maliwanag, ngunit ang kaibahan sa maraming pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan ay hindi ito masyadong matigas ang pakiramdam. Mayroong sariwang bulaklak na simpleng nakaayos, sapat na natural na liwanag, ang mga upuan ay nakaayos ng may sapat na distansya, may katahimikan na hindi nagpaparamdam ng bigat, at ang lahat ay tila dinisenyo upang sabihin sa pasyente na ikaw ay tao pa rin, hindi isang numero sa pila na ipinapasa lamang sa proseso. Ang proseso ng pagpaparehistro ay halos nagsimula agad. Kinuha ng mga tauhan ang impormasyon mula sa pasaporte, sinuri ang paunang sintomas, at dinala kami sa examining room nang hindi pinababayaan na umupo ng matagal ng walang kabuluhan. Maraming beses kong tiningnan ang aking relo dahil ang aking trabaho ay nagpapanatili sa akin ng ugali na mag-oras sa bawat sitwasyon. At habang tinitingnan ko, lalo akong nagtataka. Lahat ay nangyari sa isang tumpak na bilis. Ngunit hindi ito nagpaparamdam sa sinuman na pinapamadali hanggang sa mawalan ng dignidad. Sa Europa, maraming beses ko nang dinala ang mga may sakit na pasahero sa ospital. Nakakita na ako ng napakataas na kalidad ng emergency plan, ngunit nakakita rin ako ng mga matatanda na kailangang umupo at maghintay hanggang sa dahan-dahang magbago ang kanilang mukha mula sa pag-aalala patungo sa pagkapagod, at mula sa pagkapagod patungo sa pagtanggap sa isang sistema na masyadong malaki para sa tao. Dito, ang nakita ko ay kabaligtaran. Ang sistema ay sapat na malaki upang mahawakan ang lahat, ngunit ito ay yumuyukod sa tao ng malumanay. Ang doktor na pumasok upang suriin si Don Rafael ay isang lalaking Pilipino na mga bandang huling 40s. Maikli at malinaw siyang nagpakilala, ang kanyang tinig ay matatag at malumanay sa iisang pagkakataon. Hindi niya ginawang masyadong formal ang kapaligiran, ngunit hindi rin niya ito pinabayaang maging masyadong kaswal na maramdaman ng pasyente na napapabayaan. Matapos kunin ang paunang kasaysayan ng sakit, agad niyang ipinaliwanag na kailangan ng electrocardiogram, blood test, at pagtatasa ng blood sugar level at dehydration. Nagtanong si Rafael na may tinig na pilit na pinatitibay ang kanyang sarili kung gaano katagal. Sumagot ang doktor na may bahagyang ngiti. Susubukan po namin ng pinakamabilis, ngunit mabilis nang hindi pinababayaan ang detalye. Naaalala ko ng maayos ang pangungusap na iyon, dahil sumasalamin ito sa kung anong ipinakita ng Pilipinas sa amin mula pa nang dumating kami sa bansang ito. Ang bilis ay hindi ang huling layunin. Ang bilis ay isang anyo lamang ng pag-aalaga. Kung may naghihirap, ang pagpapababa ng oras ng paghihintay ay isang anyo ng pangangalaga. Halos agad na nagsimula ang lahat ng pagsusuri. Dinala kami ng mga tauhan sa iba't ibang silid ng tuloy-tuloy nang hindi nagpaparamdam na parang pinapasa lamang na parsela. Ang mukha ng bawat isa ay kalmado, ang mga kamay ay gumalaw ng tumpak. Ang mga paliwanag ay ibinigay kung kinakailangan at malinaw. Walang pagbubuntong hininga sa pasyente, walang pagkadismaya na halo sa mga salita, walang kapaligiran na nagpaparamdam sa mga matatanda na sila ay pabigat sa iba. Tumingin ako kay Don Miguel, ang dating doktor sa grupo. Tahimik siyang nakatayo. Tinitingnan ang bawat hakbang na parang ginagamit niya ang tingin ng isang kamag-anak ng pasyente at ang tingin ng isang dalubhasa sa iisang pagkakataon. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang nagbago mula sa pagmamasid patungo sa pagtanggap. Nakita ko siyang bahagyang tumango ng ilang beses nang hindi niya namamalayan na parang may bahagi sa kanya ang nagsasabi, "Oo, ito ay tunay na sistema, hindi ilusyon." Hindi nagtagal, lumabas ang paunang resulta ng pagsusuri. Tinawag kami ng doktor upang ipaliwanag mismo. Hindi siya nagsalita ng masyadong mabilis, hindi gumamit ng teknikal na termino upang ipagmalaki ang kanyang kaalaman, kundi isinalin niya ang medikal na impormasyon sa wikang naiintindihan ng matatanda. Si Don Rafael ay mayroong fluctuating blood sugar na sinamahan ng bahagyang pagbaba ng presyo ng dugo dahil sa pagod at kakulangan ng pahinga. Hindi pa ito isang malubhang emergency, ngunit kailangan niyang ayusin ang kanyang gamot at pangalagaan ang kanyang pagkain sa natitirang bahagi ng biyahe ng maingat. Pagkatapos, nangyari ang nagpatahimik sa buong silid. Binuksan ng doktor ang impormasyon sa screen
at simpleng sinabi, mula sa internasyonal na data at mga magkakaugnay na dokumento, nasuri niya ang listahan ng mga gamot na dating ginagamit ni Rafael upang maiwasan ang interaksyon ng gamot at ang panganib ng pagbabago ng plano ng paggamot sa pagitan ng mga bansa. Agad akong tumingin kay Don Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Hindi lang dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa panahong ang katawan ng isang tao ay pinakamahina, ang isang doktor na hindi lamang gumagamot ng kasalukuyang sintomas, kundi nagsisikap ding maintindihan ang iyong medikal na kasaysayan ng buhay ay hindi lamang kahusayan. Ito ay paggalang sa pagpapatuloy ng pagiging tao. Pagkatapos noon, matiyagang ipinaliwanag ng nurse ang paraan ng paggamit ng gamot at ang karagdagang pag-iingat. Ang mga dokumento ay inimprenta sa Ingles na madaling basahin at may detalyadong karagdagang payo. Ipinaalala rin ng pharmacist ang oras ng pag-inom ng gamot, ang pag-inom ng tubig, at ang mga pagkain na dapat iwasan sa panahon ng pananatili sa Pilipinas nang may tono na hindi maikli o nagmamadali. Ang lahat ng iyon ay mas maikli kaysa sa inaasahan ko, ngunit walang sandali na naramdaman na pinagsama ang mga hakbang. Nang lumabas kami sa botika, muli kong tiningnan ang aking relo. Wala pang 2 oras ang lumipas. Nanatili si Don Rafael ng ilang sandali bago bumalik at tumingin sa loob ng ospital na parang isang taong hindi pa nakakasunod sa nangyari. Pagkatapos, napakahina niyang nagsabi na halos sinasabi niya sa kanyang sarili kaysa sa amin, hindi lang ito paggamot. Ito ang pagpaparamdam sa isang tao na hindi nag-iisa kapag may sakit. Walang sumagot sa kanya dahil alam ng lahat na walang salita ang makakapagkumpleto pa sa pangungusap na iyon. Habang pabalik sa hotel, mas tahimik ang sasakyan, ngunit ang katahimikan na ito ay hindi mabigat na parang pagkatalo. Ito ay malalim na parang pagmumuni-muni. Matagal na nakaupo si Miguel na nakayakap ang kanyang mga braso, nakatingin sa labas ng bintana bago dahan-dahang nagsabi na nagtrabaho siya sa mga nangungunang ospital sa Europa sa buong buhay niya at ang ipinakita ng Pilipinas sa kanya ngayon ay hindi lamang tungkol sa bilis, kundi tungkol sa pagiging dinisenyo ng buong sistema upang suportahan ang dignidad ng pasyente kasama ng paggamot. Nakinig ako sa mga salitang iyon at naramdaman na parang ang iba't ibang bahagi ay nagsisimulang magkonekta. Hindi kami nagulat sa paliparan kagabi dahil lang sa mabilis ito. Hindi kami humanga sa MRT dahil lang sa malinis ito. At ang ospital ngayon ay hindi lamang pinahahalagahan dahil sa teknolohiya nito. Ang nag-uugnay sa lahat ay ang parehong konsepto. Ang konsepto na hindi iniiwan ang mga mahihina, ang konsepto na nagsisikap na bawasan ang kahirapan sa pinakamahina na sandali ng tao, ang konsepto na hindi tinitingnan ang sistema bilang isang makina para sa pag-screen ng mga tao, kundi bilang isang istruktura para sa pagsuporta sa mga tao. Nang lumiko ang sasakyan pabalik sa lugar ng hotel, alam ko na may isang bagay sa aming grupo na nagbago ng walang pagbabalik. Maaaring hindi pa rin direktang sasabihin ng mga taong ito na nagkamali sila, maaaring hindi pa sila handang iwanan ang lahat ng kanilang dating identidad agad, ngunit hindi bababa sa nakita na nila na ang bansang dati nilang tinitingnan bilang isang destinasyon lamang para sa turismo ay mayroong isang bagay na mas malalim, mas moderno at mas makatao kaysa sa kanilang inaakala. At para sa akin, iyon ang sandali na ang salitang Pilipinas ay nagsimulang magbago ng kahulugan magpakailanman. Nang gabing iyon, matapos bumalik mula sa ospital, walang sino man sa grupo ang nagmadali na umakyat sa kanilang silid tulad ng dati. Marami ang nakaupo sa lounge ng hotel ng tahimik, ang ilan ay may hawak na tasa ng tsaa, ang ilan ay nakatingin sa lumiliwanag na ilaw sa labas ng bintana na dahan-dahang lumulubog sa horizon ng Maynila. Ang buong lungsod ay maliwanag pa rin ng tahimik. Ang tunog ng mga sasakyan mula sa pangunahing kalsada ay malayo, ngunit hindi malakas upang sirain ang kapaligiran ng sandaling iyon. Ito ay isang kakaibang kapaligiran na parang alam ng lahat na may mahalaga silang pinagdaanan, ngunit walang nangahas na maging unang magsabi ng katotohanan. Naiupo ako sa isang sulok ng lounge, tinitingnan ang bawat pasahero. Ang mga taong dati ay nagsasalita, nang may kumpiyansa na ang kanilang bansa ang pamantayan ng mundo, ay tahimik na nakaupo ngayon,
na parang sinusukat ang bigat ng kanilang mga salita ng paurong. Ang matandang babae mula Barcelona na dati ay nagdududa kung may makakapagsalita ng Espanyol ang mga Pilipino ay nakaupo ngayon na may hawak na mainit na tasa ng tubig sa dalawang kamay, nakatingin sa ibabaw ng tsaa na parang may hinahanap. Si Miguel, ang dating doktor, ay nakaupo pa rin ng tuwid, ngunit ang kanyang tingin ay lumambot ng husto, na parang ang buong buhay na karanasan na nagpatibay sa kanyang paniniwala sa isang sistema ay dahan-dahang nagbubukas ng espasyo para sa isang bagong katotohanan na tahimik na pumasok. Tungkol naman kay Don Eduardo, ang lalaking mas naniniwala sa dignidad ng Europa kaysa sa sinuman ay nakaupo malapit sa bintana. Hindi siya nagbabasa ng pahayagan, hindi nagbibigay ng opinyon, hindi sinusubukang manguna sa usapan tulad ng dati. Tiningnan lang niya ang mga ilaw ng lungsod na may mukha na hindi ko pa nakita. Ang mukha na iyon ay hindi pagkatalo at hindi pagkapagod, kundi ito ay ang mukha ng isang taong nakatayo sa harap ng isang pinto na kung bubuksan, ay maaring kailangan niyang tanggapin na ang kanyang buong paniniwala sa buhay ay hindi kailanman naging perpekto tulad ng inakala niya. Walang sinuman ang nagsimula ng usapan ng matagal, hanggang sa wakas, isang babae na mga 70s mula Madrid ang mahinang nagsabi, "Isang bagay ang iniisip ko sa buong pagbalik sa hotel." Lahat ay automatikong tumingin sa kanya. Sa simula, inakala kong humanga kami sa paliparan dahil mahusay nitong pinamahalaan ang emergency. Pagkatapos, inakala kong humanga kami sa MRT dahil malinis at maayos ito. At ngayon, inakala kong ang ospital ay mas mataas lang ang pamantayan kaysa sa inaasahan. Huminto siya ng ilang sandali bago nagpatuloy. Ngunit ngayon, nagsisimula akong maramdaman na hindi ito hiwalay na mga bagay. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik palalo sa silid dahil alam ng lahat na tama siya. Ang nakita namin sa loob ng 2003 araw ay hindi isang serye ng magkakaugnay na magagandang pangyayari ng nagkataon. Hindi ito isang paliparan na mahusay mamahala, hindi ito isang linya ng pampublikong transportasyon na mahusay mag-alaga, at hindi ito isang ospital na may mahusay na internasyonal na serbisyo. Kundi ito ay ang parehong hininga na dumadaloy sa iba't ibang lugar ng lipunang Pilipino na may isang karaniwang esensya na nag-uugnay. Dahan-dahang inilapag ni Miguel ang kanyang tasa ng kape at nagsalita na may tinig ng isang taong matagal nang nag-iisip. Bilang isang doktor, laging tinitingnan ko ang sistema sa pamamagitan ng isang tanong, kapag ang tao ay pinakamahina, ano ang ginagawa ng sistemang iyon sa kanya? Tiningnan niya kami ng isa-isa. Nang unang gabi sa paliparan, nakita namin na ang isang taong malapit ng mamatay ay hindi pinabayaang maghintay. Kinabukasan, nakita namin na ang mga matatanda ay hindi pinapagod ng walang dahilan. At ngayon, nakita namin na ang isang may sakit ay hindi nabawasan sa isang numero sa pila. Huminto siya ng bahagya. Hindi lang iyon kahusayan, iyon ay pilosopiya. Ang salitang pilosopiya ay lumutang sa hangin ng mas mabigat kaysa sa anumang naunang salita dahil inilayo nito ang buong usapan mula sa antas ng kaginhawaan patungo sa antas ng pangunahing paniniwala ng lipunan. Bumaling ako at tumingin sa labas ng bintana. Mas naging malinaw ang mga ilaw sa matataas na gusali habang lumalalim ang gabi. Naalala ko ang paliparan ng unang gabi. Naalala ko ang tinig mula sa air traffic control na kalmado na dahan-dahang nagpapakalma sa gulat sa aking dibdib nang hindi ko namamalayan. Naalala ko ang binatilyong Pilipino sa MRT na tumayo para sa matandang lalaki na parang normal lang. Naalala ko ang nurse sa ospital na nagpaliwanag ng paggamit ng gamot kay Don Rafael na may tono na hindi nagpaparamdam sa kanya na pabigat siya. At nagsimula akong maintindihan ng totoo na ang nag-uugnay sa mga pangyayaring ito ay hindi ang salitang magandang serbisyo dahil napakaliit ng salitang iyon. Ang nag-uugnay sa kanila ay ang pagpili ng isang lipunan na huwag hintay na ang awa ay maging isang pribadong bagay ng ilang mabubuting tao, kundi nagsisikap na ilagay ang awang iyon sa istruktura ng pang-araw-araw na buhay. Hindi ako sigurado kung gaano kalakas ang pagkasabi ko, ngunit narinig ko ang sarili kong tinig sa ganap na katahimikan. Minsan, ang nakikita natin ay hindi lang ang kabaitan ng mga Pilipino.
lahat ay tumingin sa akin. Nagpatuloy ako ng dahan-dahan upang pakinggan din ang aking sariling iniisip. Sa Europa, ipinagmamalaki natin ang batas, ang mga institusyon, ang mga profesional na pamantayan, at mayroon nga tayo niyan. Ngunit madalas, ang pag-aalaga sa pinakamahihina ay nakasalalay pa rin sa pakikipagtagpo sa isang mabuting tao sa tamang sandali. Kung swerte, makakakita tayo ng isang mapagmalasakit na tauhan. Kung hindi swerte, maaaring pabayaan tayong maghintay, kausapin ng maikli, o iparamdam na tayo ay pabigat sa sistema. Huminto ako ng bahagya, ngunit dito, nagsisimula akong maramdaman na ang pag-aalaga ay hindi ipinagkakatiwala sa personal na ugali ng sinuman. Tiningnan ko ang lahat bago sabihin ang pangungusap na ako mismo ay ngayon lang lubos na naintindihan. Ang Pilipinas ay tila isang lipunan na nagsisikap na gawing sistema ang pag-aalaga. Walang sumingit. Nakaupo pa rin si Don Eduardo ng tahimik, ngunit ngayon, hindi na siya umiiwas sa tingin tulad ng dati. Direkta siyang nakatingin sa akin ng may buong atensyon na parang naghihintay na marinig ang isang bagay na siya mismo ay hindi pa handang sabihin. Kaya nagpatuloy ako, tingnan ninyo, ang paliparan ay hindi lang may mabubuting tauhan. Ito ay dinisenyo upang mabilis na maabot ng medical team ang mga pasyente. Ang sistema ng immigration ay hindi lang gumagamit ng teknolohiya, kundi gumagamit ng teknolohiya upang bawasan ang pasanin ng mga matatanda. Ang MRT ay hindi lang malinis, kundi dinisenyo ang mga rampa, mga signage, at ang daloy ng mga tao upang marami ang makasama-sama nang hindi nasasaktan ang isa't isa. Ang ospital ay hindi lang mabilis magpagaling, kundi nagpapagaling nang hindi sinisira ang dignidad ng pasyente. Binaba ko ang aking tinig ng dahan-dahan. Ang lahat ng ito ay hindi nagkataon. Ito ay ang parehong paraan ng pag-iisip. Bahagyang tumango ang babae mula Madrid at nagsabi, ibig sabihin, dito, hindi nila inaasahan na ang mga tao ay magiging mapagmalasakit lamang kapag naisip nila, kundi lumilikha sila ng mga kondisyon upang natural na mag-alaga ang mga tao sa isa't isa. Tama ba? Tumingin ako sa kanya at sumagot, opo. Iyan po ang sinusubukan kong sabihin. Agad na idinagdag ni Miguel. At kapag normal na iyon, hindi na ito nakasalalay sa emosyon ng isang tao. Ang pangungusap na iyon ay parang naglalagay ng huling bato sa buong larawan. Nagsimula naming maintindihan na ang tunay na kalakasan ng lipunang Pilipino sa bagay na ito ay hindi nakasalalay sa walang bahid na pagiging perpekto dahil siyempre walang bansa ang perpekto. Kundi ito ay nakasalalay sa direksyon ng lipunan. Ang direksyon na piniling bawasan ang kahirapan para sa tao sa halip na pilitin ang tao na umangkop sa sistema ng matigas. Ang direksyon na hindi nagpupuri sa bilis ng walang puso, kundi ginagamit ang bilis upang mabawasan ang paghihirap ng isang tao sa harap mo. Nang sandaling iyon, si Rafael, na tahimik nang lumabas mula sa ospital, ay nagsalita. Hindi siya nagsalita na may tinig ng isang propesor o ng isang may pinag-aralan, kundi nagsalita na may tinig ng isang matandang lalaki na kakagaling lamang sa pisikal na kahinaan. Nang nahilo ako sa lobby ng hotel, ang una kong kinatakutan ay hindi ang aking sakit. Ngumiti siya ng bahagya na parang tinatanggap ang katotohanan. Kinatakutan kong maging problema. Kinatakutan kong pahirapan ang buong grupo. Kinatakutan kong kailangan kong umupo at maghintay sa isang lugar na walang sinumang tunay na interesado. Huminto siya ng ilang sandali. Ngunit dito, walang nagparamdam sa akin ng ganoon. Ang buong silid ay tahimik. Sa kanyang maikling pangungusap, kumpleto nang nakatago ang esensya ng buong kwento. Ang isang mabuting lipunan ay hindi isang lipunan na nagpapahayag na mayroon itong advanced na teknolohiya, hindi isang lipunan na may magagandang gusali o mabilis na serbisyo lamang, kundi ito ay isang lipunan na nagpaparamdam sa pinakamahihina na hindi sila pabigat sa mundo. Ang pangungusap na iyon ay lubos na tumagos sa akin na kailangan kong bumaling at tumingin muli sa labas ng lungsod. At agad kong naintindihan ang isang bagay tungkol sa kulturang Pilipino. Nakakaranas lang namin sa iba't ibang konkretong anyo, ngunit hindi pa namin nasasabi ng diretsyo, pakikipagkapwa-tao. Nang nasa tren ako, nakita ko ito sa kilos ng mga tao. Nang nasa paliparan ako, nakita ko ito sa ritmo ng pag-aayos ng espasyo.
Nang nasa ospital ako, nakita ko ito sa tono ng boses at sa paraan ng pagpapaliwanag ng impormasyon. Ngunit ngayon ko lang talaga naintindihan na ang pakikipagkapwa-tao sa lipunang Pilipino ay hindi lamang isang katangian ng pagiging magalang. Ito ay isang kultural na pundasyon na hinabi sa iba't ibang sistema upang maging disenyo ng lipunan. Ito ay ang pag-iisip ng maaga na ang mga matatanda ay mas mabagal maglakad, ang mga may sakit ay mas matatakutin, ang mga dayuhan ay hindi makakaintindi ng wika, ang mga pagod ay mas mabagal magdesisyon, at ang mga natatakot ay nangangailangan ng kalinawan kaysa sa utos. Kapag ang isang lipunan ay nag-iisip ng maaga ng ganito ng paulit-ulit at matagal, ang awa ay hihinto na maging isang personal na birtud lamang at magiging isang konkretong istruktura. Bumalik ako muli at nagsalita sa lahat na parang kinakausap ko rin ang aking sarili. Siguro, ang dapat nating matutunan mula sa Pilipinas ay hindi lang ang paraan ng pagtatayo ng magagandang paliparan o ng MRT na nasa oras o ng ospital na mabilis. Huminto ako ng bahagya, kundi ang paraan ng pagtatayo ng isang lipunan na hindi iniiwan ang mga mahihina upang labanan ang sistema ng mag-isa. Ngayon, wala nang sinumang nagtangkang makipagtalo. Kahit si Don Eduardo ay hindi na nagsabi na ito ay isang imahe lamang o isang exception. Tahimik pa rin siya, ngunit ang kalidad ng kanyang katahimikan ay ganap nang nagbago. Hindi na ito ang katahimikan ng paglaban. Ito ay ang katahimikan ng pagtanggap na masakit pa rin. At sa tingin ko, iyon ang tunay na sandali kung saan ang biyaheng ito ay nagbago mula sa pagtingin sa isang bansa patungo sa muling pagtingin sa sarili. Hindi dahil sinubukan kaming turuan ng Pilipinas, hindi dahil may dumating at nagsabi na mas mahusay ang kanilang bansa kaysa sa amin, kundi dahil sa kalmado at mapagmalasakit na katotohanan ay unti-unting nagpakita sa amin na ang tinatawag nating sibilisasyon ay maaaring hindi pa kumpleto tulad ng pinaniniwalaan namin. Nang gabing bago ang aming pag-uwi, maliwanag ang restaurant ng hotel na may malambot na ilaw. Lahat ng grupo ay nakaupo sa paligid ng mesa ng tahimik, walang pagpuna, walang ngiti ng pagmamaliit tulad ng unang araw. Mayroon lamang katahimikan na puno ng pagtanggap sa nakita ng bawat isa sa kanilang mga mata. Sa wakas, dahan-dahang tumayo si Don Eduardo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sandalan ng upuan na parang sinusuportahan ang dignidad na pinaniniwalaan niya sa buong buhay niya. Tumingin siya sa paligid ng silid bago nagsalita na may matatag ngunit bahagyang nanginginig na tinig na sa buong buhay niya ay naniniwala siya na ang Europa ang guro at ang ibang bahagi ng mundo ay sumusunod. Ngunit matapos makarating sa Pilipinas, naintindihan niya na ang tunay na kaunlaran ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba, kundi ang paglikha ng isang sistema na hindi iniiwan ang mga mahihina. Walang sumalungat sa kanya dahil iyon ang katotohanan na nararamdaman ng lahat. Nagpatuloy siya na kapag bumalik siya sa Espanya, ikukuwento niya ang kanyang nakita sa kanyang pamilya, mga kaibigan, at sa kanyang lipunan. Hindi para purihin ang Pilipinas ng mababaw, kundi para direktang tanggapin na mayroon pa silang dapat matutunan. Kinabukasan ng umaga, habang lumilipad ang eroplano mula sa Maynila, tumingin ako sa mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumiliit sa ilalim ng mga ulap at naintindihan ko ng malalim na hindi kami binago ng Pilipinas sa pamamagitan ng malalaking pahayag, kundi binago kami nito sa pamamagitan ng katahimikan, pagiging sensitibo at ng isang sistema na nagpaparamdam sa tao na mahalaga pa rin sila kahit sa pinakamahina na sandali. At iyon ang aral na hindi ko kailanman malilimutan.